Nagsundo nga ako kaninang madaling araw sa Dubai Airport flight galing Manila papunta dito sa Dubai. At kapansin-pansin sa Dubai Airport na halos walang tao o kakaunti ang tao na dati naman sa arrival area ng Dubai Airport ay napakarami nag-aabang ng kanilang mga pasahero o kamag-anak na darating. Dahil yan sa nagpapatuloy at hindi pa natatapos na tensyon. Pero safe naman dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai dahil nga meron ng flight pa uwi sa Pilipinas at pabalik dito sa Dubai. At sa mga nagtatanong kung meron na bang flight, ang sagot ay yes. Emirates Airlines pa lang ang merong flight pa uwi sa Pilipinas at pabalik dito sa Dubai Airport. Sa Philippine Airlines naman at Cebu Pacific ay wala pa dahil lahat ng mga advisory nila ay puros canceled flight pa. But take note guys, kahit open ang flight pa uwi sa Pilipinas at pabalik dito sa Dubai, ang pinapayagan lang ng immigration ay yung mga returning worker or yung mga OFW. Hindi pa pinahihintulutan ang mga turista na makabalik dito sa Dubai. Yung hinintay ko or sinundo ko sa Dubai Airport ay isang OFW, kaya ito nakatikim na ako ng cravings ko na Chooks to Go at pansit bato galing sa Pilipinas. Sila yung may mga flight to March 2 pabalik na sana dito sa Dubai pero dahil nga sa gulo or sa tensyon ay na-cancelled ito. Ngayon, binigyan na sila ng Emirates Airlines na confirmed flight date kaya nakalipad sila papunta dito sa Dubai. Kaya sa may mga pending flight or cancelled flight, check nyo sa Emirates Airlines ang flight status nyo kung meron na ba kayong scheduled flight dahil sinasabi ng Emirates Airlines na wag kayong pupunta sa airport kung hindi kayo na-contact or wala pa kayo confirmed departure date. At para ma-check nyo ang flight status nyo sa Emirates Airlines, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At take note guys, sa immigration sa Pilipinas pabalik sa abroad bilang OFW, ay UUC pa rin ang hinahanap at kailangan nyo din mag-register sa e-travel departure card dahil hinahanap yan sa immigration lalo na sa tensyon ngayon. So ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW, eto pa rin guys. So, ang bagong update ngayon, daw paulit-ulit na or ilang beses na pinopost ng DMW na tinatanggap na daw ang OFW pa sa check-in counter, immigration at pag-claim ng terminal fee cash refund. Pero guys, base sa pag-survey natin, ay wala pa mga OFW na nakabanggit na nakagamit na sila ng OFW pass na tinatanggap na sa immigration. Dahil sa kasalukuyan at sa mga latest na mga OFW na kakabalik lang sa ibang bansa, ay uuwi pa rin daw ang hinahanap sa immigration at pag-claim ng terminal fee cash refund. Hindi pa daw ang OFW pass na pinipilit ng DMW. Pero sa mga gusto kumuha ng OFW pass ay wala naman din problema. Pero para makasiguro na hindi kayo makakaproblema sa immigration or sa airport, ay mas maigi na kumuha pa rin kayo ng OEC. 3 copy dahil guys, yung isa kinukuha sa check-in counter at yung isa kinukuha naman sa pag-claim ng terminal fee cash refund. At yung isa ay yun naman ang tinitingnan sa immigration. At kung sakali man may mga OFW na nakagamit ng OFW pa sa immigration, paki-comment naman sa comment section ng video na ito para maibahagi naman natin sa iba pang kababayan nating OFW. Pero guys, sa ngayon talaga, napakarami nagsasabi or in general na mga OFW ay uuwi pa rin daw ang hinanap sa kanila. So, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Para naman sa mga OFW na magagaling sa mga bansa na may tinatawag na exit visa, ay kayo ang nakakaalam yan kagaya sa Saudi Arabia, Taiwan at iba pa. Dahil requirements yan sa bansa na panggagalingan nyo, hindi naman sa Pilipinas. Dahil dito sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa, wala namang tinatawag na exit visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So ang kailangan pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Kailangan nyo mag-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo. Pero pwede kayo mag-register kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Dahil may mga OFW na binibigay ang ticket ng kanilang employer sa mismong araw ng flight nila at nasa airport na sila. So kahit nasa airport kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel hanggat hindi pa kayo nakakapag-check-in. Additional requirements naman para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer,
nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at naging employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UAC sa POA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may UWC at uuwi, babalik muli sa parehong employer at yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UWC exemption online or sa inyong POPS BAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UWC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan sa loob ng airport. Bukas sila 24 oras at pwede kayo magpaprint ng UWC exemption nyo sa kanila. Ito naman ang maikling step-by-step guide sa pagkuha ng UWC exemption online. Para naman sa pagkuha ng UWC exemption para sa mga OFW balik manggagawa, meaning yung mga dati ng OFW or documented OFW na babalik sa parehong employer, parehong job site at parehong position. Pwede na kayo kumuha ng UWC exemption online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide. So after nyo makapag-login sa inyong POPS BAM account, ay dyan kayo sa baba at i-click nyo yung balik manggagawa at lalabas ito. Dito makikita nyo ang passport data available at pag-ibig data available. Kung wala naman kayong pag-ibig guys, i-proceed nyo lang yan dahil kahit wala kayong pag-ibig ay pwede kayo makapag-proceed. So i-click nyo lang yung next. Dahil ang importante dyan ay ang passport nyo na dapat available ang passport information nyo. And after nyo maklik ang next, lalabas or bubungad ito. Karamihan sa mga OFW ay kinakabahan kapag nakikita to. Makikita nyo na contract do not have deployment details. So huwag kayong kakabahan dyan guys. I-click nyo lang yang close. So dito ilalagay nyo na ang flight date nyo, yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Hindi yung flight pa uwi sa Pilipinas. Pero karamihan din sa mga OFW ang nalalagay dito is yung flight pa uwi sa Pilipinas. Ngunit wala naman niyang problema guys. Dahil ang importante naman dyan is yung validity ng UWC nyo. As long as valid yung UWC nyo sa araw ng flight nyo pabalik sa ibang bansa ay wala naman din problema yan. Kung mapaaga man ang expiration ng UWC nyo bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang naman mag-acquire or mag-reacquire or kumuha na po ng bagong UWC gamit ang POPS BAM account nyo after na ma-expire ang una nyong UWC na hawak nyo. So after yung malagay yung flight date nyo, ay i-click nyo na yung next at lalabas na ito. Dito naman guys, ay puro yes lang ang ilalagay nyo dahil nga babalik kayo sa parehong employer, same job site at same position. So sa tanong na are you returning to the same employer, are you returning to the same job site, and are you returning under the same position, i-click nyo lahat yan ng yes. At dyan din sa pang-apat, i-click nyo lang din yung yes. Sa mga nagtatanong paano naman daw kung nag-change or nabago or nadagdagan ang kanilang salary, kailan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang position, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng UWC exemption. Pero kung nabago ang position nyo at salary nyo, ay required na ang panibagong polo verified contract. Dahil nga, may tanong dito sa POPS BAM kung are you returning to the same position. So kapag clinic nyo ang no, ay idadirect kayo sa appointment sa POA at kailangan nyo ng polo verified contract. Pero ang bago naman ngayon upon contract verification ay pwede na kayo makakuha ng UWC exemption online. Pati ang polo contract verification ay online na din. So after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito, evaluation remarks. At sa taas makikita nyo dyan ang view UWC yang kulay pula. I-click nyo yan. At dito i-click nyo yung open. And after that, eto na guys, makikita nyo na ang inyong UWC exemption at ipaprint nyo na 3 copy at ready to go na kayo. Ngunit kahit for UWC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest
na dapat lagi niyong dala ang kopya ng inyong valid contract or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any Tashil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Sa mga OFW naman na pabalik sa ibang bansa, ang mga kailangan ay e-travel departure card registration. Again, ang pagre-register sa e-travel, pauwi man sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa, ay 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days, bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito sa United Arab Emirates, ang ipapakita nyo na sa immigration na visa natin ay ang Emirates ID na natin. Wala na yung passport or wala na yung visa na nakatatak sa passport natin. Number 4, ang ating passport at ticket.